Baha, pagguho ng lupa, pag-apaw ng tubig sa ilog at buhawi. Wala pang malalakas na bagyo, pero nakaranas ng pinsala ang maraming lugar sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Kasama na ang mga lalawigan sa Central Luzon. Gaano kahanda ang National at Local Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong nagsimula na ang panibagong yugto ng pagdating ng masamang lagay ng panahon? Kami ay nagtanong, kami ay nagbusisa. Ako si Erwin Aguilon at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. May mga inilikas, may mga nabiktima ng pagguho ng lupa at may mga nasalanta ng buhawi. Sa Maynila, nagulantang ang mga residente sa pagdating ng buhawi na nakapinsala sa mga lugar na mula Tondo hanggang sa Sampaloc. Balikan natin ang mga pinsalang idinulot ng weather disturbance na ayon sa Pag-asa ay pinalala ng hanging habagat. Sa ulat na ito ni Isa Abendaño Uman. Hindi bababa sa 10 ang mga taong patay, libo-libo ang mga inilikas, daan-daang bahay ang nawasak. Yan ang hagupit ng habagat na nalasa sa Metro Manila at mga karatig lalawigan nitong mga nakalipas na linggo. Sa lungsod ng Maynila noong August 13, sa kasagsagan ng napakalakas na ulan, 2 individual ang nasawi habang marami ang sugatan matapos bumagsak ang isang firewall sa maraming bahay sa bahagi ng Oroquieta Street. Nagpursige ang mga rescuer at otoridad na sigipin ang buhay ng mga biktima. Ngunit sa ospital ay idineklarang dead on arrival sina Argeline Joyce at Mary Hope Virinia. Pero hindi natapos dito ang pagtama ng trahedya sa Maynila. Dahil kinabukasan August 14 at araw ng linggo, isang nakakatakot na buhawi ang tumama sa Baseco Compound at mga kalapit lugar na sumira sa mahigit 300 tahanan at mga establishmento. Matatandaan na noong araw ng linggo, noong kasagsagan ng napakalakas na ulan, ay trending sa social media ang isang napakalakas na buhawi. Tumama ito dito sa bahagi ng Baseco, Maynila, at kung makikita nyo sa aking background, isa to sa mga naapektuhan bahay na talaga namang nasira dahil sa buhawi. Viral sa social media ang iba't ibang mga video ng buhawi na nagpataas ng balahibo ng publiko. Bagamat walang namatay, mahigit 300 pamilya naman ang inilikas matapos liparin ng buhawi ang mga bubong at halos wasakin ang kanilang mga bahay. Subalit hindi umano nila malilimutan ay ang harapang masaksihan ang pananalasa ng buhawi. Malakas po masyado yung buhawi kaya yung mga bubong po nangatanggal po. At saka yung mga ibang bahay po, tumba po yung mga kaya yung mga namin gamit nangalipad po. Kaya yung kailangan na po namin yung tulong para sa mga yero namin na maibalik para may matirahan pa rin kami ulit. Kasi ito yung tindahan ko natanggal na eh. Yung bigas ko dyan para inihigup eh. Oo, iba kasi yung pabalik-balik eh. Yung talagang naglalakad. Kaya nakakatakot. Talaga ako, hindi na ako nakakitang ganun pangyayari. Ayon sa mga residente, may pangako na raw ang lokal na pamahalaan ng Maynila na bibigyan sila ng mga materyales gaya ng bagong bubong, plywood at iba pa. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin natatapos ang problema. Lalo't ang buhawi ay nagdala ng trauma sa mga residente. Pero bakit nga ba nagkaroon ng buhawi sa kalagitnaan ng habagat?
Kasi para po sa kalaman ng lahat, pag may habagat po, may possibility din na magkaroon tayo ng thunderstorm. At itong severe thunderstorm po na nataon na nagsimulang mabuti sa offshore, adjacent to Manila, ito po yung nakita natin na pinanggalingan nung nabuong Buhawi. Ang isa po kasing thunderstorm, pwede magdulot ng mga pag-ulan, ng malalakas na paghangin, pero yung severe thunderstorm lamang, yung pwede nga magdulot ng isang Buhawi or yung nakita natin sa Manila nung Sunday. Tuwing may bagyo o habagat, itong Lamesa Dam ang inaantabayanan kasi kapag nag-overflow ito, damay ang mga residenteng nakatira malapit dito. Ilang araw na inilagay sa red alert ang Lamesa Dam sa Quezon City dahil sa habagat. Binalaan din ang mga residenteng nakatira doon sa posibleng pagbaha lalo kung aapaw ang dam. Sakali na mag-overflow kasi ang Lamesa Dam, tiyak na maladagat sa maraming bahagi ng Quezon City, North Expressway, Valenzuela at Malabon. Kaya ang mga residente agad tumalima sa babala at lumikas. Subalit may mga pamilya pa rin ang piniling huwag lisanin ang kani-kanilang bahay. Sa Marikina, tila sanay na ang mga residente. Tuwing may bagyo, habagat o simpleng ulan, inaasahan nila na babaha. At bagamat sanay na, kinatatakutan pa rin nila ang peligrosong pag-apaw ng Marikina River. Sino nga ba ang makakalimot sa pananalasa noon ng Bagyong Ondoy? Ang Marikina ang isa sa mga matinding tinamaan nito. Kaya kapag may kalamidad, nabubuhay sa mga Marikenyo ang kanilang masamang karanasan noong Ondoy, partikular ang mga nawala ng tahanan at mga mahal sa buhay. Babala ng pag-asa, hindi pa matatapos ang mga sama ng panahon. At ngayon, may banta pa ng La Niña. Sa ngayon nga patuloy tayo nagmo-monitor dito sa Central Equatorial Pacific, no? At ito yung lugar ng bahagi ng Pasipiko na kung saan kung lumamig man ito uminit ay definitely nag-indicate kung may ongoing El Niño or La Niña. And at the moment, clear signs na talagang papunta tayo sa La Niña season, no? So what do we expect during La Niña? Normally pag La Niña po, mas maraming paulan na natatanggap ng iba't ibang bahagi ng ating bansa. Masasabing karaniwan na sa Pilipinas natatamaan ng mga kalamidad. Laging target ang zero casualty, ngunit mahirap itong makamit. Ang susi ng mababang bilang ng casualty sa tuwing may kalamidad ay ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan at ng mga mamamayan. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Isa Avendaño Umali. Sa General Nakar sa lalawigan ng Quezon, ilang manggagawa sa isang ginagawang tunnel ang iniulat na nakulong. Kagyat namang nakapagbigay ng tulong ang iba't ibang mga rescue unit. Pinuntahan namin ang bayan ng General Nakar at narito ang aking report. Dahil sa ilang araw na pag-ulan, nawasak ang isang temporary dike na humaharang sa tubig galing sa Sumag River patungo sa ginagawang tunnel sa kabundukan ng Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. Nagresulta ito sa pagkatrap ng 7 minero mula sa Cavite Ideal International Construction o CAVDIL noong Sabado ng umaga kung saan isa ang nakaligtas habang 3 na ang nasawi at pinaghahanap pa rin ang 3 iba pa. Accordingly, nag-i-inspect sila kasi night shift sila yung 7-man team na yon. Night shift, tapos bago sila ma-relieve nung araw na yon, nagkakandak sila ng inspection. And biglang rumagasa yung tubig. Kasi sa mga ng panahon, nasira yung dike na supposedly na maghaharang dun sa bunganga ng tunnel. Kaya pinasok ng tubig ngayon. Kaya yun, nadala yung 7. Pero itong isa, ito yung mabilis na nakalabas, kaya hindi siya napasama dun sa loob. Kaagad ang mga itong hinanap ng mga tauhan ng 48th Infantry Battalion ng Philippine Army na may detachment sa lugar. Sa ikatlong araw ng search and rescue operation, nakalipad ang isang chopper at nadala ang mga civilian rescuer mula sa Philex Mining Corporation sa Umiray, General Nakar. Nagkameron tayo 2 airlift ngayon. Isa una muna yung 3, tapos 4 na membro ng Philex rescue team. And doon sila dadalhin dito sa outlet. And then from there,
magtotrolley sila sa loob ng tunnel papuntang inlet. Nahirapan makapasok sa lugar ng mga rescuer dahil sa napakasamang lagay ng panahon. According to sa ating mga tao dito sa 48IB, maulan pa at saka makulimlim pa yung kalagayan ng panahon doon sa area. Kaya nahirapan din itong ating civilian choppers. Hindi kagaya natin yung mga sundalo na normal lang naman yung kakayanan natin. Sinubukan din ng mga diver na pasukin ang tunnel na puno ng tubig sa pag-asang mahanap ang 4 na minero. Balik kagabi, nagsimula na yung dive uli ng dumating na rescue team from Cabdil. And beyond 200 meters, nag-dive sila. Pero unfortunately, negative ang naging resulta dahil malabo na yung tubig, madilim. Sa ikalimang araw ng search and rescue operation para sa 4 na mga minero na natrap sa ginagawang tunnel sa Barangay Umiray sa General Lacar, Quezon, kasama ng Philippine Air Force at ng mga rescuer mula sa Philex Mining, papasukin ng Radyo Inquirer ang lugar upang malaman ang sitwasyon doon. Sa kuha ng Radyo Inquirer mula sa Himpapawid, kita-kita ang lugar kung saan natrap ang 4 na mga manggagawa ng Cabdil na siyang kontraktor ng Metropolitan Manila and Sewerage System MWSS para sa ginagawang Umiray Angat Transbasin Facility na siyang magdadala ng tubig mula sa Sumog River patungong Angat Dam. Dahil hindi kinaya ng chopper ng 5OP Rescue Command ng Philippine Air Force na magtungo mismo sa site kung saan natrap ang 4 na minero, dito ibinaba sa may bahagi ng inlet. Dito na sa Barangay Umiray, General Lacar, Quezon, ang mga rescuer mula naman sa Philex Mining na tutulong upang mahanap ang nasabing mga minero. Mula rito, maglalakad ang mga rescuer ng 3 oras upang marating ang site at makatulong para mailigtas ang 4 na mga minero. Area, maliit yung landing spot. So doon na lang tayo sa mas malaking landing spot. Medyo may kalakihan tong Ayon kay Engineer Roosevelt Rizalin, Safety Manager ng Philex Mining, pagdating ng mga rescuer sa lugar, kaagad ang mga itong nagtrabaho upang makatulong sa pagliligtas. They will do the area reconnaissance, tingnan nila yung mga dapat risk portions ng mga part ng pinuntahan nila, then i-assess nila yung area. After assessing the area and they found that the area is safe, then ito basic lang naman ito. Ang gagawin nila kasi they are from the Highlanders, meron silang ginagawang ritual before they will proceed to the rescue mission. Usually magkakandak sila ng ritual. When the ritual is finished, then they will start going inside the tunnel if the rescue is to get the trap miners from the tunnel. Samantala, sinabi naman ni General Lacar, Quezon Mayor Eliseo Rusul na hindi nila alam na may gumagawa sa lugar. Hindi ko alam kasi meron kaming in-issue diyang order na hinto sila eh. Hinto yan. Pero ang sabi sa akin ay nag-i-inspection to sila ng project nila. Nag-i-inspection ng project. Hindi nila akalaan yung lakas ng ulan ay bumigay yung Copper Dam. Dahil sa masamang panahon, nahirapan ang mga rescuer na mailigtas ang mga manggagawang natrap sa isang tunnel sa bahagi ng Umiray dito sa General Lacar, lalawigan ng Quezon. Ilang araw ding nanatili sa bahagi ng Sumag River ang bangkay ng mga nasawing sina David Giagi Jr. at Simeon Sigod bago na ibaba ng kabundukan at madala sa Metro Manila. Sa ika-7 araw ng paghahanap, nakita ang bangkay ni Perdy Sanadan. Nakauwi na naman sa kanyang pamilya ang nakaligtas sa insidente na si Salvador Pacling. May payo naman si Engineer Rizalin sa mga minero. Kung may set procedures yung pagmimina, I think the miners will not be in danger kasi set rules, then susunod lang yung mga minero, heartily, then safe sila. Sa small scale mining din, kung kasi sila gusto nila makuha nila kagad yung mga precious metals, pero I think they are also safe basta sundin lang nila yung mga batas tungkol sa pagmimina. Napakalayo ng lugar dahil bukod sa chopper, mararating lamang ito sa pamamagitan ng mahabang paglalakad at pagsakay ng bangka. Kung manggagaling sa bayan ng General Lacar, kailangan pang magbangka ng 1 oras
at maglakad ng 2 araw. Pero kung sa bahagi ng Angat Watershed, sa boundary ng Norsagaray at Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, makapupunta sa Sumag River sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka ng 1 oras at mag-trolley sa loob ng isang tunnel sa Angat Dam ng 2 oras at kapag narating ang Barangay Umiray, kailangan pang maglakad ng 3 oras. Pinilit kuhanin ng Radyo Inquirer ang panig ng Cabdil pero bigo ang mga ito na maglabas ng pahayag kaugnay sa insidente. Habang isinusulat ang report na ito, 3 pa ang pinaghahanap kabilang sina Engineer Roland Sanchez, Geological Mapper na si Senate Peacock at minerong si Danny Harnois. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon. May mahigpit na bilin si Pangulong Duterte. Ang tulong, lalo na sa panahon ng kalamidad, huwag nang patagalin pa. Ibigay agad at kumilos ng may pagmamadali. May report si Ruel Perez. Pumalo na sa 14 ang kumpirmadong namatay dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at masamang panahon dulot ng habagat. Batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nadagdag sa listahan ang 3 magkakamag-anak na nakuryente sa Nasugbu, Batangas at ang isang lalaking nalunod naman sa Maragondon, Cavite. Hindi pa kasama sa bilang ng NDRRMC ang mga nasawi sa isang tunnel project sa General Nacar, Quezon. Nasa 6 ang sugatan pero umakyat na sa 8 ang nawawala dahil sa habagat. Sa datos ng NDRRMC, mayroong 73 evacuation centers para sa higit na 4,800 pamilya sa Regions 1, 3, 6, Calabarzon, NCR at Cordillera Administrative Region. Samantalang nasa 38 pasahero, isang vessel at 24 na motorbangka naman ang stranded sa mga pantalan sa Puerto Galera, Calatagan, Batangas, San Jose at Lubang Occidental, Mindoro at maging sa San Vicente sa Apari. Sa kabuuan, ayon pa rin si NDRRMC, pumalo na sa mahigit 262,000 individual ang naapektuhan ng habagat. Samantala, nagulantang ang mga residente ng Metro Manila, partikular sa area ng Sampaloc at kanugnog na barangay sa Maynila dahil sa pagtama ng buhawi noong Lunes, habang isang buhawi din ang nanira ng mga bahay sa San Miguel, Bulacan. Dahil dito, pinaplano na rin ng NDRRMC na magpalabas ng mga kakulang babala sa mga kababayan sa piligo ng buhawi na hindi naman pangkaraniwan na tumatama dito sa bansa, partikular sa Metro Manila, lalo na't wala namang bagyo. Actually, hindi naman pagbabago, no? Pero ito yung pag-iigting ng ating komunikasyon, lalo na sa ating regional at local councils. At kung mapapansin mo, itong buhawi na nating naranasan dahil sa habagat, ito ay nangyari sa isang urban area. Ito ay medyo bago sa ating eksperyensya, kaya mayroon din tayong pag-iigting ng kampanya, no, ng pagbibigay ng impormasyon para sa ating mga kababayan dahil nagbabago na ang panahon. Kailangan magkaroon tayo ng karampatang paghahanda, hindi lamang po ang lokal na pamahalaan, pero bawat individual at bawat pamilya. May mga pagbabago sa disaster preparedness ng NDRRMC, lalo at hindi na lang malakas na buhos ng ulan, baha at landslide ang tumatama sa bansa, mayroon na ring buhawi. Sa dami ng mga kalamidad na tumatama dito sa bansa, kailangan pa natin ng mas ibayo pang paghahanda para mapigilan ang anumang epekto ng kalamidad. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Ruel Perez. May mga lugar na tuwing bubuhos ang ulan, lalo na ang mga malalakas na ulan, may mga nakasanayan ng pamamaraan sa pag-iwas sa casualty. Isa sa mga masasabing sanay na sa evacuation at rescue mission sa panahon ng kalamidad ay ang Marikina City. Dahil sa naranasang matinding pinsala na dulot ng Bagyong Ondoy noong taong 2009, masasabing veterano na sa pagtugon sa kalamidad ang lokal na pamahalang lungsod ng Marikina. Gayon din ang mga mamamayan, lalo na yaong mga nakatira sa gilid ng Marikina River. Ngunit sa Naiman, hindi pa rin nawawala ang hamon ng paglilikas at pagbibigay ng tulong sa mga residenteng apektado ng kalamidad. May report si Alvin Barcelona.
Hindi nakakaiba sa Pilipinas sa mga natural na kalamidad na nagdudulot ng pinsala sa ari-arian at pagdurusa sa mamamayang Pilipino. Pinakakaraniwan na dito ang mga pag-ulan at pagbagyo at mga kaakibat nitong pagbaha at mga landslide at iba pa. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, humigit kumulang sa 20 bagyo ang tumatama sa Pilipinas sa isang taon. Noong nakaraang taon, 15 ang pumasok na bagyo sa bansa at ang pinakamapinsala dito ay ang bagyong Lando. Umabot sa mahigit na 21 milyong piso ang kabuang pinsala sa ari-arian at mahigit na 100 ang nasawi mula sa mga nasabing bagyo ayon naman sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa ganitong tila palala ng mga bagyo at habagat na tumatama sa bansa, paano nga ba ito hinaharap ng mga lokal na gobyerno? Dito sa lungsod ng Maynila, isa ang lungsod ng Marikina sa lantad sa panganib ng mga pagbagyo at pag-ulan dulot ng habagat, partikular ang banta ng pag-apaw ng Marikina River. Nito lamang nakarang habagat, 14,000 katao o 3,000 pamilya ang nagpuntahan sa 21 nilang evacuation center sa lungsod. Ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, ang kanilang Disaster Prevention and Response Program ngayon ay produkto ng 20 taong nilang pag-aaral sa kanilang kalagayan at karanasan sa kalamidad tulad ng Bagyong Ondoy. Naniniwala si Mayor na para magkaroon ng epektibong plano laban sa mga kalamidad, mahalaga na maunawaan muna nila kung ano ang problema. Bakit kami binabaha? Talagang mababa ang Marikina. We're a valley, natural water plain kami. Lahat ng tubig na Antipolo, Montalban, dito talaga pupunta. Ito yung nature ng kapaligiran namin. Ito yung kalikasan namin. Para maging epektibo ka sa anumang paghahanda sa kalamidad, kailangan maunawaan mo yung kalikasan ng iyong lugar. Dahil sa pagkakaunawang ito, maaga pa lang ay nakita na nila na dapat may epesyenteng infrastrukturang lungsod para sa tubig na dumadaan sa Marikina River at mahalaga na matanggal ang mga obstruction sa mga creek at waterways, kabilang na ang mga informal settlers. Ang drainage system namin, ang orientation, ay sinundan namin yung natural contour ng lupa, sinundan namin, binuhay namin yung mga creek na dati ay wala na, pinaluwag yung mga creek, yung mga napapunta sa ilog. Yung ilog ang natural waterway na system namin. Kaya yung ilog nitong mga nakaraang buwan, nakaraang taon ay dinredge namin para sa ganon. Hindi lang basta mapalalim kundi makuha yung tamang lapad nito at yung tamang elevation nito. Nilikha rin nila ang Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office na siyang nangangasiwa sa preventive measures at response para sa mga panahon ng kalamidad. Kabilang dito ang paglalagay ng mga water level monitoring, early warning system at CCTV network para subaybayan ng level ng tubig sa Marikina River at ang pagtatalaga ng mga tao bilang coordinator sa mga flood-prone areas. Ayon sa Marikina DRRMO, kabilang sa mga lugar na kanilang binabantayan ay ang mga mababang lugar ng syudad. Tiniyak din nila na natuturuan at alam ng kailang mga mamamayan kung anong gagawin tuwing may pag-ulan at may banta ng pag-apaw ng ilog. Sinikat din nila magpundar ng mga kagamitan para sa disaster response, kabilang na dyan ang mga rubber boats, personal protective equipments, ambulance, amphibian, fire trucks at rescue tender facilities, pati na sa training ng mga MDRRMO personnel. Ang gamit ay naghahanda tayo hindi dahil sa pagbaha lang, kundi pati yung malakas na lindol at malawakang lindol ay pinaghahandaan din natin. At kung meron ding mga iba pang mga man-made calamities ay nakahanda rin tayo ron. Yung kapanatagan ng kalooban at yung kapayapaan ng isipan ng ating mga kababayan, ng ating pinangangalagaan. Kaya ito mga bagay, equipment na nakita mo, yung monitoring system, yung early warning device na meron tayo, yung Project NOAA ng DOST na meron tayo rito sa Marikina,
yung JICA project ng Marikina River Rehabilitation o improvement of the Marikina Channel. Ito lahat ay para sa tao, para sa ganun. Maisip nila na ligtas sila anumang oras, saan mang dako sila naroroon dito sa Marikina. Tinitiyak din nila na sumasailalim sa extensive training ang mga MDRRMO personnel at patuloy ang pagsasagawa ng mga community consultation at pagbuo ng mga volunteer groups. Sa mga inilikas naman, bukod sa libreng pagkain, gamot, vitamins, mga doktor at mga health workers na naka-duty sa loob ng 24 oras, may programa din sila sa mga bata na nasa evacuation center. Meron kaming mga reading session para sa bata. Meron kaming mga film showing para sa bata ginawa. Bakit? Nakita namin maraming mga bata ang nasa evacuation center. Dapat mawala yung, mabawasan o mawala yung trauma doon sa nangyayari. Kaya meron kaming mga ganitong gawain, activities para sa bata to lessen the trauma of the experience. Isa pa, kailangan di ipaunawa sa kanila kung ano nangyayari, kung bakit may pagbaha. Dahil ito ay nawala ang pangangalaga sa kalikasan. Kasi kalikasan naman ito itong baha. Bagamat tila modelo at kompletong disaster prevention and response ng Marikina, naniniwala si Mayor Teodoro na hindi dapat na maging kampante, lalo na at nagbabago ang panahon at patuloy ang paglago ng syudad. Kumpiyansa ito na may magagawa pa sila para mas matiyak ang kaligtasan ng kanilang mamamayan tuwing may kalamidad. Higit sa mga infrastruktura at makabagong kagamitan, isa sa mahalagang armas laban sa kalamidad ay ang tao at ang pakikipagtulungan nito sa pamahalaan at sa isa't isa. Bayan nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Ako si Alvin Barcelona. Ang mabilis na pagtugon ng rescue teams ng pamahalaang lungsod ng Quezon ay naging kapansin-pansin din, lalo na sa ilang araw na naging sunod-sunod ang pag-ulan. Isa sa susi nito ay ang pagkakaroon ng pamahalaang lungsod ng Quezon ng isang Operation and Command Center. Binisita ni Ricky Brosas ang naturang command center at narito ang kanyang report. Ganito ang kadalasang eksena sa mga pangunahing kalsada sa Quezon City kung hindi mabagal ay usad pagong ang daloy ng mga sasakyan. Ang traffic mas pinalala pa noong kasagsagan ng paghagupit ng habagat na tila ikinaparalisa ng buong Metro Manila. Sa Quezon City, may naisip na solusyon ang lokal na pamahalaan, maglagay ng mga high-definition CCTV cameras sa mga major at secondary thoroughfares na minomonitor dito sa Emergency Operations Center. Ito yung Quezon City Emergency Operations Center ng DRRM building. This is the nerve center of the city, no? So ito lahat ng mga nangyayari at saka nire-report sa amin ng mga mamamayan ng Quezon City, dito siya pumapasok at dito namin sila ina-address. So basically, pag nakita nyo, we have our CCTV camera operators dun sa unahan. Then we have the call takers dito sa second and third row. And the last row is our early warning team. No? Nagmo-monitor ng mga website ng Pag-asa, nagmo-monitor ng ating mga water level stations, yung ating mga rain gauges. So dito makikita mo ngayon, pinaprocess natin yan kung ano ang effect nito sa city. Noong nakarang linggo kung saan nanalasa ang habagat, ayon kay Marasigan ay kagyat nilang nalaman sa pamamagitan ng high-tech monitoring kung saan ang mga lugar na binabaha sa QC. Higit sa lahat ay crime deterrent ang mga nakaset up na camera sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Dahil batid ng mga nagbabalak na gumawa ng masama na may mga CCTV na nakatutok sa kanila. Yung cameras natin dito ay high definition, no? May mga nazo-zoom, may napapan, may natitilt, no? Yung pan-tilt zoom cameras, and sila yung naglalagay sa screen kasi we have now sa ngayon around 70 CCTV cameras already up, and that's gonna be 280
cameras soon, no? Ongoing pa yung pagdagdag ng cameras. But again, yung mga operators natin dyan, sila yung mamimili kung anong i-up nila sa screen, lalo na yung mga direct na saan nangyayari yung insidente. At syempre, para mapabilis ang pagresponde ng mga rescue personnel, ay kailangan nila ng mga kagamitan na ito na kailangan para masaklolohan ang mga mabibiktima ng kalamidad. Isa sa mga kasama natin, no, at yung kakampi natin sa disaster response ay yung 1502nd Reserve Army, na kung saan ay ang ating Mayor Herbert Bautista rin ang Commander-in-Chief. So these are 500 warm bodies na anytime pwede mo silang itap kung kailangan ng manpower. Sina Sheena Maala at Ricky Castillo, mga CCTV operators, ay ikinuwento sa amin ang regular nilang ginagawa sa monitoring. Kaya po namin makuha yung plate numbers. Maganda po yung resolution po nitong aming camera. Nakapag-record na rin po kami, sir, ng mga flooded areas po, lalo po nung habagat. Malalaman natin dito kung mga traffic, saka yung flood-prone area, saka mga vehicular accident. Then pag tumawag sa amin, kung location sasabihin, pupunta lang kami dito sa mga site na available na may camera pa. Natsyempohan din namin si Retired General Elmo San Diego, hepe ng Department of Public Works and Safety, habang pinapanood ang CCTV monitor ng paghuli ng mga pulis sa isang lalaki na natutulog sa bangketa. Pag meron tayong nakita rito sa camera natin na may problema, dahil andito yung pulis, andito bumbero at rescuers natin, immediately pwede kami mag-responde. Ito yung nakita nyo example na wala pang 5 minutes, andyan yung pulis natin kasi diretso rito galing sa operation center natin. Yan, Ricky, ang essence nitong isang emergency operation center na integrated na sinasabi natin. Ito ino-offer natin sa city ngayon. Ayon kay San Diego, dahil multi-purpose ang tungkulin ng kanilang Emergency Operations Center, ay mas napabilis ang pagtugon nila sa mga sitwasyon sa kalsada. Yung crime prevention effort ng ating mga kapulisan ay nag-improve. Kasi nalalaman ng mga kriminal na may CCTV na, tinitingnan muna nila at nalilimitahan yung mga lugar. Kasi yung crime-prone areas natin, dinepine ng pulis natin, bibigyan pa natin ng dagdag na camera sila 12 para nang sa ganon makover natin lahat ang buong Quezon City. Ang mga CCTV monitor na ito na inyong nakikita sa aking likuran, ang nagsisilbing mata ng Quezon City. Mahalaga ito para sa crime prevention. At ang mga high definition na mga imahe na ito na inyong nakikita ay mahalaga rin para sa disaster response. Sir, malalaman natin yan kapag may aksidente, may tumawag din sa amin, tas sasabihin, tas tatawag po namin sa traffic sector. Habang papunta po yung traffic enforcer dito or yung traffic investigator, nag-assist muna kami ng traffic before i-turn over po namin yung nangyari incidente po, sir. Sa isang lungsod na katulad ng Quezon City na may mataas na crime rate, totoong mahalaga ang pagpapakalat ng mga espiya sa anyo ng CCTV. Sa panahon ngayon kung saan talamak ang kriminalidad, mahalaga ang mas mabilis na pagtugon ng mga otoridad. Pero paano naman kaya ang mga lugar na talamak din ang crime incidents at mga lugar na disaster prone pero walang pambili ng mga modernong kagamitan katulad ng sa Quezon City? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brosas. Ang pagdating ng malalakas na ulan, dulot man ng bagyo o iba pang uri ng weather disturbances, ay karaniwan na sa Pilipinas. Malaki ang nagagawa ng tamang impormasyon sa kung ano ang pwedeng idulot na pinsala ng isang partikular na weather disturbance. Ito ay para sa karampatang pagkilos at tugon ng mga ahensya ng pamahalaan, lalo na ang mga lokal na pamahalaan. Nasa bukana pa lamang ng panahon ng tag-ulan, kaya't palagi ang hamon ang kahandaan, hindi lamang ng pamahalaan, kundi ang mamamayan. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si Erwin Aguilon at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report.